Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ayon sa mga Casimero fanatics, na kung dream fight talaga ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ay dapat ang gawin niya ay uunahan niya si Naoya Inoue umakyat ng featherweight division, dahil kapag natapos na ang laban ni Naoya Inoue kontra Goodman at pinaplano na isunod si Akhmadaliev at Junto Nakatani, sa ngayon ay wala pang latest news kung sino ang next niyang makakalaban after niya kalabanin si Sam Goodman, dahil dyan ay malabo na maikasa ang labanan Naoya Inoue laban kay John Riel Casimero sa bantamweight division. Kaya ang tanging chance na makalaban ni Cuadro alas John Riel Casimero si Naoya Inoue ay umakyat na siya ng featherweight division. Kung baga ay aabangan niya si Naoya Inoue sa featherweight division, kailangan lang ni Casimero magkaroon ng world title fight sa naturang division. Dahil kapag nasa featherweight division na si Casimero ay makakasama na siya sa choices ni Naoya Inoue at madali na lang itong makaharap si Naoya Inoue kung sakali man na umakyat ito ng division, at wala nang idadahilan pa si Naoya Inoue para hindi lumaban kay Casimero. In short guys, walang choice si Naoya Inoue kundi labanan itong si John Riel Casimero. Sa ngayon kasi guys, yung may lakas ng loob lang na labanan si Casimero ay itong si Junto Nakatani, na mas matapang pa kay Naoya Inoue, dahil siya mismo ang may gusto na labanan si Cuadro alas John Riel Casimero. Saka malabo nang manatili pa si John Riel Casimero sa 122 pounds super bantamweight division dahil hirap na itong kunin ang tamang timbang. Sa edad na 35 years old ay medyo may katandaan na ito at habang nagkakaedad ay mas bumibigat kasi ang timbang, kaya tamang-tama lang na umakyat siya sa featherweight division at tiyak na makukuha niya ang tamang timbang na walang kahirap-hirap at kayang-kaya pa ni Casimero makipagtagisan ng lakas sa mga boksingero ng featherweight division. Sa featherweight division ay hindi basta-basta ang makakalaban niya dito, dahil mas malakas na boksingero ang nandito, kumpara sa bantamweight division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa featherweight division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Que Cuello es mucho más. Y ahí está. Gancho y es mucho más. Llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba. La mete Mirko. Izquierda. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts, walang talo. Just huge. Is that a knockdown? It was! Very strange way for Laurel to go. Athletic enough to do the fluidity. He's really good. They caught him again coming in, and down goes Laurel for the second time. Rafael El Divino. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Sense of turning the tide and stop the onslaughts of Lopez. Like that, slot up right up, followed up by a solid body shot. Oh my goodness! From Conlon down, and the towel has come in. Adam Booth hurled the towel into the ring, and he's on the canvas and doesn't really know where he is. Ray Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at 1 talo. Pues aquí está el dominio claro, Ricardo. El quinto round de Ricardo. Aquí está una parte esa del quinto round. Mira, este buen champion estaba ahí está se ve la pegada de Ray Vargas. Ahí se va la lona. Ray Vargas landing the right hook. Inoue throw-ins. 80 plus punches more. Oh, Max Zion. Down goes Vargas. A knockdown is being called. At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo. How many fights? You'll be the man who answers at this level. I wanted the mind as much as with the body. Oh, trouble here. Kakayanin kaya ng lakas ni John Riel Casimero ang mga dekalibreng boksingero sa featherweight division. Dagdag pa sa ating mga balita. Pagkatapos nga tibagin ni former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero, sa round 1 si former World Challenger Saul Sanchez, ay nagbitaw nga ito ng pahayag patungkol kay current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay Casimero na kapag si Naoya Inoue na ang kanyang magiging kalaban ay kukunin niyang sparring mate ay si undefeated superstar, and current WBA lightweight world champion, Gervonta Tank Davis. Bilang paghahanda sa Sagang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit ganun pa man ay marami ang nagkomento na hindi kaya kunin ni John Riel Casimero si Tank Davis. Dahil mismo ang bilyonaryo ng Saudi Arabia ay hindi ito napapayag na lumaban sa kanyang bansa sa kabila ng malaking offer na pera sa kanya. E paano pa kaya kung gawin lang sparring partner ni Cuadro alas John Riel Casimero?
Dahil panigurado hindi yun papayag na maging sparring partner lang ni Cuadro Alas. Ngunit hindi rin natin alam dahil hindi rin naman basta-basta ang mga koneksyon ng ating pambato na si Cuadro Alas Jonriel Casimero, dahil seryoso ito sa kanyang sinabi, ngunit ganun pa man ay hindi na matutuloy ang sagupaan nila ni Naoya Inoue, dahil official nang inanunsyo kung sino ang makakalaban ni Naoya Inoue, dahil official ng kasado sa buwan ng December taong kasalukuyan ang labanan Naoya Inoue versus Goodman. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.